Labanan sa pamamagitan ng Diyos ng Langit, ang alab na Emperador Kabanata 1, sinira ni Dowdy ang langit, ang mahiwagang daanan ng bagong kontinente. Gamma Empire, Althane City. Mula nang matapos ang digmaan sa pagitan ng dalawang emperador, nagdaos ng ingranding kasal sina Xiaoyan, Zhuer at Kailan sa Wutan City. Hindi mabilang na tao sa buong Daoqi continent ang nakasaksi sa kanilang pagmamahalan. Ang kasal ay romantiko at ingrandi. Pagkatapos nito, nabalitaan na si Xiaoyan kasama ang dalawang anak na babae sa kontinente ng Daoqi, tila nawala sila sa paningin ng mga ordinaryong tao. Ngunit iilan lamang ang nakakaalam na si Xiaoyan lamang ang gumagala sa mainland, at ang dalawang anak na babae ay nagpunta sa retreat upang salakayin si Dowdy. Simula noon, sa Gamma Empire, ang Wutan City ay tumalon upang maging isang first-tier na lungsod, at ang maliit na pamilyang Xiao ay umunlad din sa mga geometric na multiple. Emperador Yan Xiaoyan. Sa tuktok ng isang pamilyar na bangin, isang mahinang lalaking nakaitim ang nakahiga sa damuhan, hawak ang isang piraso ng damo sa kanyang bibig, bahagyang ngumunguya. Hinahayaan ang mahinang mapait na lasa na mapuno ang kanyang bibig. Mukhang nagbago ang simula ng lahat simula nang makilala ko ang guru dito. Ngumiti ang lalaking nakaitim at bumulong sa sarili. Kung titingnang mabuti, ang tila mahinang figure at terrain na ito ay tila pamilyar. Emperador Yan Xiaoyan, ang bundok sa likod ng Wutan City. Ang tila payat na binata sa kanyang harapan ay ang supreme powerhouse ng Daoqi continent. Ang maalamat na figure na nagligtas sa Central Continent mula sa Emperor Soul Heaven at nagligtas pa sa Daoqi continent mula sa isang sakuna. Lumilipad ang panahon, at bago mo alam, ilang dekada na ang lumipas mula noong maalamat na labanan ng dalawang emperador. Matapos talunin ni Xiaoyan ang Soul Heaven Emperor, ang Daoqi continent ay nagpatuloy din sa pagdiriwang ng mahabang panahon. Una, ito ay upang ipagdiwang na ang Daoqi continent ay ang kontinente pa rin na gumawa ng maraming henyo at patuloy na naging kahanga-hanga. Ang pangalawa ay upang ipagdiwang ang paglitaw ng Dowdy powerhouses sa Daoqi continent. Itong hininga, dapat halos pareho lang. Mabilis lang talaga ang mga dekada. Tumayo si Xiaoyan mula sa damuhan at tumingin sa espasyo sa harapan niya na bahagyang nanginginig. Kakaibang sabihin na ang damo sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan ay hindi lamang tumagilid dahil sa pagkakahiga ni Xiaoyan, ngunit mas lantian pa kaysa sa nakapaligid na damo. Isang figure ang matikas na lumabas mula sa basag na espasyo, nakatingin sa lalaking nakaitim sa kanyang harapan, hindi niya maiwasang mapangiti. Kuya Xiaoyan, isang malutong at matamis na boses ang umalingaw-ngaw sa likod ng bundok. Nagtagumpay. Lumingon si Xiaoyan, tiningnan ang mazeland at bahagyang namumula na pisngi ni Zoner. At bahagyang ngumiti. Bueno, salamat kay Brother Xiaoyan, binuksan mo ang mahiwagang channel ng eroplano upang ma-absorb ang origin chi doon. Kung hindi, natatakot ako na sa Daoqi continent. Wala pa ring makakalusot sa Dowdy. Tumingin si Zuner kay Xiaoyan na may mga mata na parang buwan. Pagkatapos, nagyakapan ng mahigpit sina Zhuer at Xiaoyan. At pagkatapos ay marahang niyakap ni Xiaoyan ang baywang ni Zuner at may emosyong sinabi, "Nang ipinadala ka ng iyong ama sa aking pamilyang Xiao, ngayon ay gusto mong sumama. Ngunit nawala sa iyo si Mrs. Muli. Ikaw ang palaging bayani sa puso ni Zoner." Tumingin din si Zuner sa likod ng bundok ng Wutan City sa Gamma Empire at hindi napigil ang makaramdam ng kaunti. Oo. Dito nagsimula ang lahat. Narito ang kanyang magandang pagkabata. Nakilala ko si Brother Xiaoyan, palagi siyang naging isang bayani sa kanyang puso. Magkayakap sina Xiaoyan at Zuner. Nakatingin sa isa't isa. Inatake din ni Xiaoyan ang kanyang kaakit-akit na cherry lips nang makita niya ito. Nagulat si Zuner noong una, ngunit hindi siya umiwas. At hinayaang gumalaw ang lalaking nasa harapan niya. Ang pakiramdam ng tagsibol ay dahan-daang nagmumula sa likod ng bundok ng Wutan City. Ubo, ubo. Ubo, nakarating ba tayo sa maling oras? Dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas sa kawalan. Nakatingin sa dalawang lalaki at babae na magkayakap sa ibaba na may mapagmahal na tingin sa kanilang mga mukha. Bagamat tila walang gaanong pinagbago ang kanilang dalawa ngayon sa nakaraan. Malayo ang kanilang aura sa dati. Ang pakiramdam na iyon ay talagang isang Dowdy. Ama, Senior Zukon. Sabi ni Xiaoyan sa dalawang tao sa langit. Hinayla si Zhuer na may pahiwatig ng pulang-pula sa kanyang pisngi. Hahaha. Di bale, kasal na kayo ni Zhuer.
at isa ito sa mga hiling ko. Pero bata ka talaga. Sa palagay ko ipinadala ko lang si Zonner sa iyong pamilyang Xiao sa pagtatangkang makuha ang piraso ng Soul Jade mula kay Emperor Toshi. Hindi ko maisip na ngayon ay nawalan na talaga ako ng asawa at nawala aking hukbo. Gayunpaman, salamat sa iyong tulong, sa wakas ay nalagpasan ko ang hadlang ng Daosheng, at ito ay itinuturing na mura para sa iyo. Bata, hindi naiwasang masiyahan si Go Yuan nang makita niya si Xiaoyan at ang kanyang pinakamamahal na anak na si Zuer, na isang ama. Sinong ama ang hindi gustong mahanap ng kanyang anak ang kaligayahan ng kanyang mahal? Hahaha. Tumawa din si Xiaoyan bilang pagsang-ayon kay Go Yuan, na tumingin sa kanya ng may kaluwagan. Nakalabas din si Kailin. Katatapos lang makipag-usap ni Xiaoyan sa ama ni Go Yuan nang makita niya na sa kaibuturan ng kalawakan, biglang tumalsik ang isang napakalaking siyam na kulay na kinang. At sa wakas ang may kulay na liwanag ay namuo at naging isang kaakit-akit na anino na lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pag-iisa, sa wakas ay isang pambihirang tagumpay. Tamad na nagunat si Kailin. Ang kanyang kaakit-akit na mga kurba ay nagpakita ng kanyang matagal na pagiging perpekto, at pagkatapos ang reyna, gaya ng dati, ay malamig na sinabi, ito si Emperor daw. Ang antas ng malakas ay talagang iba kaysa kay Daosheng. Okay lang ba si Xiao Xiao? Kahit na may aura si Reyna Medusa. Sobrang namiss niya ang kanyang anak pagkatapos ng mga taon ng pag-iisa, at agad na sinabi kay Xiaoyan. Okay naman si Xiao Xiao. Sinusundan niya ang guro at ginabayan siya mismo ng guro. Tumingin din si Xiaoyan kay Medusa at dahan-daang sinabi. Nag-uusap at nagtatawanan. Naglakad silang lima mula sa likod ng bundok hanggang sa main entrance ng bahay ni Xiao. Huwag kang mag-alala, Yanner, ako na ang bahala sa lahat dito para sa iyo. Ang isang mabuting tao ay determinadong pumunta kung saan-saan. Pumunta ng may kumpiyansa. Ang bagong mundo ay iba sa kontinente ng Daoqi. Kailangan mong maging higit paingat sa lahat. Nakapatong ang palad niya sa balikat ni Xiaoyan. Hindi ba't ang nagsasalita tungkol kay Xiaozan, ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Xiao? Mula noong digmaan sa pagitan ng dalawang emperador, ibinalik din ni Xiaoyan ang posisyon ng patriarch sa kanyang ama. Ngayon ang pamilya Xiao ay puno na ng mga anak at apo. Matapos ma-promote si Xiaoyan bilang Dao Emperor, dahil sa pag-activate ng kapangyarihan ng dugo, lahat ng taong malapit kay Xiaoyan ay nakinabang sa kapangyarihan ng dugo. At ang kanilang lakas ay parang bangka. Napakadali nitong pagbutihin. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, ang pamilya Xiao ay umunlad sa napakabilis na bilis at naging pinuno ng ilang malalaking pamilya. Siyempre, kailangan si Xiaoyan, ang Yan Emperor. Tahimik na nagpaalam sa pamilya Xiao. At naunawaan din nilang lima na ang malakas na Daodi ay kailangang umalis sa Daoqi Continent. Kaagad, lumitaw sila sa Zhongzhou. Ang tuktok ng Zhongzhou, isang bundok na bumagsak sa lupa sa labanan ng dalawang emperador, ay tinatawag na Shuangdi Mountain ng mundo. Ang bundok na ito ay hindi maabot. At tila mayroong isang espesyal na hadlang sa enerhiya dito. Kahit sino pa ito, walang paraan para sa pilitang pumasok. Ang limang lumalaban na emperador. Ang Daodi powerhouse na ito, na-extinct sa Daodi Continent sa loob ng 10,000 taon, ay lumilitaw na ngayon sa Shuangdi Mountain bilang lima sa kanila. Sa taluktok ng bundok, ang limang tao na nasa pamilya pa rin ng Xiao ilang sandali ang nakalipas ay lumitaw sa isang manor. Sa asyenda, isang figurang nakaitim ang nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakatingin sa walang katapusang kawalan sa harap niya. Walang energy fluctuation sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng manipis na likod na iyon, tila kahit na ang langit at ang lupa ay natabunan lamang. Mayroon na kayong lakas para salakayin si Daodi, ngunit dahil lang sa kakulangan ng origin chi ay hindi na kayo makakarating pa. Hanggat nalutas ang problemang ito, ma-promote ka sa Daodi, ito ay magiging isang bagay syempre. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Uy, pero kahit na-promote ka sa Daodi, parang may malaking gap sa pagitan mo. Anong level ka na ngayon? Nagtataka na tanong ni Zukon. Nalaman niyang kahit na tumuntong siya sa Daodi level, hindi pa rin nakikita ang lakas ni Xiaoyan. Pagkatapos ng mga dekada ng pagsasanay, tila umunlad ang huli. Totoo na pagkatapos ng mga taon ng iyong pag-atres, malabo kong nararamdaman na ang aking lakas ay bumuti at ako ay bumuti. Ngunit walang talaan ng Daodi sa Daoqi Continent, at hindi ko alam. Si Xiaoyan ay medyo walang magawa.
Ang malakas na Dowdy ang pinakamalakas sa mundong ito. Walang nakakaalam kung ano ang pataas. Gayunpaman, naiintindihan din niya na ngayon ay talagang mas malupit siya kaysa noong na-promote pa lang siya bilang Emperor daw. Katulad ng lakas ng orihinal na Soul Emperor, natatakot ako na hindi ito makahadlang sa kanya kahit kaunti. Sa eroplanong iyon, maaaring may sagot. Sa oras ng iyong pag-atres. Ang aking pakiramdam ay lumalakas at lumalakas. Ang Dao-Chi continent ay tila nagsisisiksikan sa akin. Palaging may boses na tumatawag sa akin mula sa malayo. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tumingin sa walang katapusang kawalan, at bumulong na curious ako sa boses na sinasabi mo, o sa ibang hindi kilalang mundo. Binuksan ni Zukun ang kanyang bibig. At kakaibang init ang kanyang mga mata. Sa mundong ito, sila ay naging pinakamataas na kapangyarihan. Gayunpaman, sa mahiwagang eroplanong iyon, marahil ito ay simula pa lamang ng paglalakbay. You're heartbroken. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. Hindi ba ikaw? Nakangiting sabi ni Zukun. Tumango si Xiaoyan, huminga ng malalim, itinaas ang kanyang ulo, at tumingin sa walang katapusang kawalan, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting lumiwanag. Ang ganitong uri ng ngiti ay hindi lumitaw sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay dahan-daang lumipad ang figure ni Xiaoyan sa itaas ng Dao-Chi Road. Pinaikit ang kanyang mga mata at tinitingnan ang walang katapusang kawalan sa daanan sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata na kalmado sa loob ng maraming taon ay biglang uminit, at bumulong siya. Itong mga dekada ng ang paglilinang ay halos nakalimutan ko ang pakiramdam ng pakikipaglaban. Si Guyuan at Zukun ay lumingon malapit kay Xiaoyan. Ang kanilang mga mata na puno ng nagniningas na mga mata ay nakatingin sa madilim na daanan sa harap nila, at nagtanong sa mahinang boses, ito ba ang daanan patungo sa ibang daan? Bahagyang sumimangot si Xiaoyan, pagkatapos ay tumango. Kung ganoon, umalis na tayo. Ang katawan ni Xiaoyan ay dahan-daang umangat sa langit. At habang siya ay tumataas sa kalangitan, ang makapal na ulap ay biglang bumuhos mula sa walang laman na kalangitan. At ang kalangitan sa loob ng radius ng 10,000 milya ay naging madilim sa isang iglap. Pagkababa, hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtaas ng kanilang mga ulo sa takot at tumingin sa Shuangdi Mountains, kung saan naramdaman nila ang labis na nakakatakot na pagbabago ng enerhiya. Sa ilalim ng titig ng hindi mabilang na mga mata sa lupa, ang walang katapusang kawalan ng Shuangdi Mountains ay nagsimulang umikot ng marahas, ang makapal na patong ng ulap ay pumihit. At sa wakas ay naging isang madilim na daanan. Nakakakilabot na amoy. Ito ang daan patungo sa ibang eroplano. Sa pagtingin sa madilim na daanan na parang black hole, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang mga daliri, at 4 na sinag ng liwanag ang bumaril sa mga kamay ni Zonner. Ang lahat ay nagpapalitan ng soul jade sa isa't isa at nagiiwan ng soul imprint dito. Sa kasong ito, kung may anumang aksidente, malalaman mo ang sitwasyon ng buhay at kamatayan ng isa't isa, at maaari mong inumin ang mga gamot na ito. Ang hindi kilalang mundo ay nakakatakot. At sa harap ng hindi alam, maaari lamang nating harapin ang mga emerhensya sa pamamagitan ng paggawa ng higit pang paghahanda. Speaking of Xiaoyan's hands, may 4 na Netaka rings. At may ilang 9th grade golden peel sa mga iyon. Iyon mismo ang pinino ni Xiaoyan noong sila ay umaatres at inaatake si Dao Emperor. Ang kasalukuyang kakayahan ni Xiaoyan sa pagpino ng gamot ay masasabing 10. Ang produkto ay hindi masyadong marami. Ang napakaraming gamot sa pagpapagaling na ito ay nagmula kay Xiaoyan. Ang numero 1 parmasyutiko sa Dao-Chi continent. Ang ika-9 na baitang Jindan na ito ay walang cap ares sa Dao-Chi Road, dahil ito ay palaging pino ng Dao Di Strong. At hindi ito maihahambing sa ordinaryong Jindan. Noong nagsasalita si Xiaoyan, medyo solemn na ang kanyang mukha. Maging siya ay nakadama ng panganib sa misteryosong mundong iyon. Sa pagtingin sa daanan, kahit nasa lakas ni Xiaoyan, walang bahid ng pamimilit. Kumakalat, sa makatuwid, kailangang maging maingat. Kapag pumasok ka sa daanan, sinusundan mo ako ng malapitan. Huwag kang maghihiwalay. Kapag naranasan mo ang isang krisis, ang unang bagay na kailangan mo ay protektahan ang iyong sarili. Kahit na ito ang pinakamasamang plano, hiwalay tayo. Hanggat mayroong isang soul jade, mas madaling hanapin ito. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo at taimtim na sinabi kina Kaylan at Zuner. Walang nakakaalam kung tungkol saan ang misteryosong mundo ng eroplano. Kahit na sila ay walang cap ares sa Dao-Chi continent,
pagdating nila doon, hindi na ito ganito. Kung dumating man ang panahon, hinding-hindi siya mag-aalala na si Zooer at Kaylen ay nag-iisa sa hindi kilalang mundong ito. Alam din ni Kaylen at Zooer ang kahalagahan ng sinabi ni Xiaoyan, kaya kalmado silang tumango. Tara na. Pagkatapos ng lahat ng mga tagubilin, muling huminga ng malalim si Xiaoyan, at tumigil sa pagsasalita ng walang kapararikan. Hinawakan niya sa magkabilang kamay sina Kaylen at Zooer. At nang kumilos siya, naging itim na ilaw siya, sa pinakamabilis niyang makakaya. Siya ay tumangay sa madilim na itim na butas na parang kidlat, at sa likuran niya, sina Guyuan at Zukun ay nagkita. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sumunod. Hindi mabilang na mga titig, nakatingin sa mga bulalakaw na tumetawid sa kalangitan. Ang ilang mga tao ay tila alam kung ano ang pinaplano ni Xiaoyan at ng iba pa, at mayroong hindi mabilang na mga tao na nakaluhod sa kontinenteng iyon. Binabati kita sa emperador yan. Binabati kita sa pinuno. Ang malalakas na tinig ay nagtagpo sa Daochi Continent, at sa wakas ay sumugod sa kalangitan, umaalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Sa mahabang panahon, little guy, ang mundo doon ay magiging 10,000 beses na mas kapanabik kaysa sa Daochi Continent. Hehe, kapag na-promote ako sa Dao Emperor level, pupunta ako sa mundong iyon para tingnan. Sa oras na iyon, kailangan mong maglatag ng isang lugar upang hayaan ang tangkilikin ang mga pagpapala para sa iyong guro. Sa Chanfu Alliance, hindi maiwasang mamasa ang mga mata ni Yao Lao nang makita niya si Xiaoyan na unti-unting nawawala sa kanyang harapan. Ama, Inay, Nanay Zooer, hahanapin kita pagdating ko sa Daodi. Kahit na sa lakas ni Xiao Xiao Baxing Daosheng, nang makita ang eksena ng paghihiwalay ng pamilya sa harap niya. Hindi napigilan ng luha sa gilid ng kanyang mga mata ang pagpatak. Xiaoyan, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mo pa akong bigyan ng gamot para makakain. Alam na alam ni Ziyan kung gaano siya tinulungan ni Xiaoyan, kung hindi dahil sa kanya. Ang wakas ay simula rin, isang bagong mundo. Inaasahan ni Xiaoyan ang bagong mundo sa kanyang puso, at ang dugo sa kanyang puso ay tila nag-aalab muli. Hayaan mo, Xiaoyan, pumunta sa hindi kilalang kontinenteng ito. Kabanata 2, Mahiwagang Daanan. Sa madilim na daanan, may ilang tila hindi gaanong halaga na sumusulong na parang mga bulalakaw. Madilim ang daanan, at tila matagal nang lumilipad. Ngunit kakaiba na walang katapusan. Walang bakas ng Daochi sa passage na ito. At tila may kung anong sangkap sa kadiliman na unti-unting nilalamon ang ating Daochi. Maingat na ginamit ni Xiaoyan ang kanyang soul power para mag-imbestiga at taimtim na sinabi. Dapat mong malaman na ang malakas na Dao Emperor ay nakamit na ang isang maliit na mundo, at magagamit niya ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang matustusan ang kanyang sarili. Ang isang espasyo na walang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay walang alinlangan na nagdudulot ng pagkabalisa kay Dao Emperor. Bakit ang haba ng passage na ito? Hindi napigilan ni Guyuan na sabihin, noong siya ay nasa Daochi Continent. Kaya niyang maglakbay ng libo-libong milya sa isang iglap gamit ang kanyang lakas bilang isang Daodi. Ngunit ngayon siya ay lumilipad ng mahabang panahon at hindi pa nakakarating sa pagtatapos. Isang dampi ng pagkabalisa ang lumitaw sa puso ni Guyuan. At pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin kay Xiaoyan. Mukhang may ilaw sa harap, at ang labasan ay dapat sa harap. Ngunit mag-ingat ang lahat, palagi kong nararamdaman na may hindi tama dito. Tinitigan ni Xiaoyan ang espasyong ito, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ng emperador ay agad na natakpan. Sa sumunod na sandali, tahimik kong nadiskubre na may dalawang kakaibang light spot sa hindi kalayuan. Kaya kinailangan kong kausapin si Zooer at ang iba pa para paalalahanan silang sumulong ng dahan-dahan. Dalawang maliit at kakaibang light spot ang biglang lumitaw sa di kalayuan mula sa labasan. Parang isang halimaw na kakabukas pa lang ng mga mata matapos makatulog ng mahabang panahon. Teka, tumigil ka. Anong nakikita mo? Itong sipi, kakaiba, mataimtim na sinabi ni Xiaoyan. At pagkatapos ay itinuro ang kanyang daliri sa dalawang maliliit na spot ng liwanag sa kawalan sa tabi ng exit ng daanan. Tumingin sina Guyuan, Zukun, Kailin at Zooer sa lugar na itinuro ni Xiaoyan. Ang daanan ay orihinal na madilim, ngunit ang espasyo sa di kalayuan ay hindi tumugma sa kadiliman. At nagkaroon ng kaunting liwanag na hindi mahalata. Parang may mali. Ang pag-iisip na ito ay hindi tumagal ng 1 minuto sa puso ng lahat,
At biglang, isang mutation ang nangyari. Noong una, hindi ko alam kung ano iyon. Ngunit nang makalapit ako, napagtanto ko na ito ay isang pares ng mga mata. Nang makita ito ng mahabang panahon ay kinilig ang lahat. Hahaha. Ang Dao Chi continent ay hindi kailanman nagkaroon ng Dao Di Strongman sa loob ng 10,000 taon. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay muling lumitaw ito ngayon. Pagkatapos, sa kapangyarihan ninyong 5, sa wakas ay makakalaya na ako. Sa loob ng madilim na lagusan, parang isang malalim at malakas na hininga ang dahan-daang nagising. Mga ad ng Pop Future ang isang pares ng mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag, at ang malaking figure sa paligid ng mga mata ay naghahalo sa madilim na kawalan. Na nagpapadami sa mga tao ng masama at hindi komportable na kapaligiran. Sa unang sulyap, ang mga malalaking mag-aaral lamang ang makikita. Kung hindi ka maingat, hindi talaga mahahanap ng observation ang nakatagong maitim na hininga. Nang makita ang malaking estudyante sa kanyang harapan, si Xiao Yan ang unang nakadama ng nakakatakot na aura na iyon. Kahit na higit sa kanyang sarili, agad na ihagis ang Heavenly Fire 3 Mysterious Transformations, Demon Fire Transformation, Nothingness Transformation, Emperor Flame Transformation. Pagkatapos ang pinuno ng Yiwo Henggu ay mabilis na nag-condensed sa kanyang kamay. Dahil kahit na ang lakas ni Xiao Yan ni Dao Di at ang kaluluwa ng Emperor Realm ay humarap sa pares na nasa kanyang harapan. Na humakbang sa Dao Di pagkatapos niya. Ang kakaiba ay nang kaharap lang ni Zukun ang dating pares ng mga mag-aaral, talagang naramdaman niya na yumuko siya at susuko, at kahit na ang dugo sa kanyang katawan ay kumulo ng kakaiba. At habang papalapit ang distansya, mas lumalakas ito. Ano ang nangyayari? Upang maiwasang magambala si Xiao Yan, hindi nagsalita si Zukun kay Xiao Yan. At pagkatapos ay tahimik na tumingin sa mga higanteng mata sa kanyang harapan. Sino ang kamahalan? Tinitigan ni Xiao Yan ang pares ng malalaking estudyante sa kanyang harapan. Mahigpit na nakahawak sa flame ruler gamit ang isang kamay, at ang kabilang kamay ay tila sumenyas sa mga taong nasa likod niya. Sa pagkakaintindi ni Zuer at Kaylan kay Xiao Yan, paanong hindi nila malalaman ang ibig sabihin ng kilos na ito? Random na sulyap sa isa't isa, handang maghintay ng pagkakataon. Hahaha, mamatay ka na. Matagal na panahon na rin ang nakalipas mula noong nakanibalize ko ang kapangyarihan ni Dao Di, sa iilan sa inyo. Malalamon ko ng tuluyan ang nilalang na ito at maalis ang walang katapusang kawalan na ito. Ang mga boses ay nagmula sa lahat ng direksyon, ngunit sa karamihan ng tao sa kanyang harapan. Nagpakita lamang siya ng isang pares ng malalaking mag-aaral, at ang kanyang figura ay isinama sa madilim na espasyo. Kami ang bagong na-promote na Dao Di ng Dao Chi Continent. Sa pagkakataong ito, naglakbay kami sa bagong kontinente sa pamamagitan ng pagsunod sa daanan. Hindi ko alam kung paano istorbohin ang pahinga ng senior. Kaya't magpaalam na tayo. Noon pa man nang magsalita ang malalaking mag-aaral na iyon, binitawan ni Xiao Yan ang dalawa. Ang kamay ng babae, na nakatago sa kadiliman, ay naglalaman ng nakakakilabot na puwersa. Nakita ni Zuer at Kaylan si Xiao Yan na ganito. Idinagdag sa mga galaw na ginawa ni Xiao Yan noon, paanong hindi nila malalaman kung ano ang iniisip niya, sa pagbuka pa lang ng mga bibig nila. Nakita nila ang determinasyon sa mga mata ni Xiao Yan. Damn it, malapit na ang labasan. Anong gagawin ko ngayon? Sabik na tumingin si Go Yuan sa mga higanteng mata sa harap niya at sa labasan na puno ng liwanag. Mauna na kayo, pipigilan ko siya. Hahanapin ko kayo sa pamamagitan ng Soul Jade pagkatapos. Sinabi ni Xiao Yan sa malalim na boses, at pagkatapos ay hindi nagsasalita ng walang kapararikan. Sinubukan niyang pabilisin ang paggawa ng nakakatakot na enerhiya sa kanyang mga kamay. Hinihintay ka namin sa New World. Alam din ni Zuer at Kaylan ang kabigatan ng bagay na iyon. Sa pagharap sa malalaking mag-aaral na nasa harapan nila, kahit na ngayong na-promote na sila bilang Dao Emperor, pakiramdam nila ay wala silang kapangyarihan. At ang pananatili rito ay makakadagdag lamang sa pasanin ni Xiao Yan. Xiao Yan, tandaan, ang iyong buhay ay pag-aari ng haring ito. Mabilis na naglakad sina Kailin at Zuner patungo sa exit pagkatapos sabihin iyon. Nang makita ito, nagkatinginan sina Go Yuan at Zukun ng walang tinta. Go. Pagkatapos ay sinubukan nila ang kanilang makakaya upang pasiglahin ang kanilang paghihiganti at lumipad patungo sa labasan. Sa antas ng isang Dao Di powerhouse, malalaman mo kung ano ang gagawin o hindi mula lamang sa perception ng aura.
Kaya naman gusto ni Xiaoyan na makatakas muna si Zhuer at ang iba pa. Gustong umalis, sabi ng malalaking mag-aaral, at pagkatapos maghintay ng 10,000 taon, sa wakas ay lumitaw ang masasarap na pagkain. Paano ko ito pakakawalan? Boom boom boom. Isang tila hindi nakikitang liwanag ang lumitaw mula sa malaking mag-aaral. Hinabol si Zonner ng ilang tao. Sinusubukang sirain ang labasan. Ang kakaiba ay mayroong isang itim at puting liwanag na sumisilip sa noo sa gitna ng mag-aaral. Masisira ang labasan. Tara na. Naramdaman ni Guyuan ang alon ng pagkawasak mula sa liwanag. At ang bilis nilang apat ay tumaas sa sukdulen. Nang makitang harangin na ang apat na tumetakas patungo sa exit, agad na naglunsad ng opens iba si Xiaoyan upang bigyan sila ng oras para makatakas. Bastos ka, kung gusto mong sirain ang labasan, daanan mo muna ako. Tumutukoy si Huang Quan. Huang Quan Pom. Agad siyang pinigilan. Ang galit ni Huang Quan. Pagkatapos, habang hindi napapansin ng higanting mata si Xiaoyan, nang ang una ay gustong sirain ang labasan, sinaktan ni Xiaoyan ang kanyang soul attack at direktang tumama sa higanting mata. Buddha's Fear Fire Lotus. Ang hindi kilalang nilalang bago ang pagpupulong ni Xiaoyan ay inatake ng kanyang sariling kaluluwa, na naging sanhi ng pagtigil nito sa isang maikling segundo. Sa kanyang kamay, mayroong isang Buddha's Fear Fire Lotus na binubuo ng 22 kulay na naglalabas ng nakakatakot na pagbabago. Ipinanganak para ipanganak. Pumunta ka. Ginamit ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang kaluluwa upang kontrolin ang Fear Fire Lotus ng Buddha upang durugin ang mag-aaral sa kanyang harapan ng buong lakas. Xiaoyan, hinihintay ka namin. Kung mamatay ka, hindi ako mabubuhay. Nakatakas ang apat na Zhuer bago nawasak ang labasan. At pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang buong espasyo sa boses ni Zhuer. Ang tila malumanay na pagpupulong ni Zhuer. Ang pagsasabi ng mga salitang ito ay sapat na upang makita kung gaano kahalaga sa kanya si Xiaoyan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa pagitan ng kidlat at bato. Tumingin si Xiaoyan sa 4 na taong nawala sa harapan niya, at agad nagumaan ang pakiramdam, at bumulong sa sarili. Zhuer Kailan. Kailangan mong hintayin ako, at tiyak na hahanapin kita. Si Xiaoyan ay hindi matagal na tao, at agad na nakontrol ang galit na mga buto ng lotus ng Buddha, na naglabas ng mapanirang puwersa. Upang salakayin ang malaking estudyante sa harap niya. Boom boom boom. Ang galit na lotus ng Buddha na puno ng pagkawasak ay nasa gitna ng hindi kilalang nilalang. At ang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan ay kumalat sa mga bilog, at nang ang resulta ng labanan ay nawala, ang tunay na mukha ng hindi kilalang nilalang ay malapit nang lumabas. Gusto kong makita kung sino ka. Umalingaw-ngaw ang boses ni Xiaoyan sa mahiwagang sipi na ito. Kabanata 3, ang abnormalidad ng Net Lotus Demon Fire. Boom boom boom. Ang mga buto ng galit na lotus ng Buddha ay sumabog nang marating nila ang mag-aaral. Isang malaking shockwave ang tumama sa bakanting espasyo, at ang resulta na sapat na upang sirain ang tuktok ng Daosheng ay dahan-daang yumanig. Na ginawa itong piraso ng librong The Unstable Space ay pira-piraso. At ang walang laman na parang black hole ang dahan-daang isinilang sa espasyong ito. Damn human beings. Siguradong babayaran ka ng emperador na ito. Ang ilang mga mantsa ng dugo ay kumalat mula sa malalaking mga mag-aaral, at nahulog ang tik. Sa tahimik na espasyo, ito ay partikular na malupit. At ang galit na mga boses mula sa mga mag-aaral na iyon ay puno ng galit, at ang pagkain na sa wakas ay umabot sa bibig ay hinayaan lamang ang 4 na tao. Paano sila hindi magagalit? Gayunpaman, malinaw na minaliit nito ang mapangwasak na kapangyarihang taglay ng Buddha Furious Lotus. Nagmamadali nitong pinipigilan ang 4 na makatakas sa labasan, minamaliit ang pag-atake ni Xiaoyan. At nagdusa ng maraming pinsala. Tila galit ang mga higanting mata, dahan-dahan kung nakitang lumutang ang buong katawan sa likod ng balintataw. Ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nakitang ito ay isang napakalaking gintong dragon. Ang katawan ay daan-daang talampakan ng haba, at ang nakabuhol na buntot ay umuuga. At ang hininga na nagmumula sa hindi nakikita ay mas malakas lamang kaysa kay Xiaoyan, at ang sungay ng dragon sa kanyang noo ay naputol. Dapat mong malaman na ang sungay ng dragon sa pamilya ng dragon ay isang pagkakakilanlan. Ang pinakamalaking simbolo ng lakas. Ang isang sirang sungay ng dragon ay walang gaanong epekto sa dragon kaysa sa isang tao, at hindi nakakagulat na ito ay sumanib sa walang laman na espasyo. At ang mga tao ay makikita lamang ng isang pares ng malalaking mag-aaral.
Ito pala ang dragon. Ang kulay ng balat ay kapareho ng madilim na paligid. Kaya biglang napagtanto ni Xiaoyan na maaari lamang niyang ipakita ang isang pares ng mga mag-aaral sa lahat. Damn, damn, damn. How dare a little human dare to hurt me? Ang gintong dragon sa kanyang harapan ay umungal, at makikita na talagang nagalit si Xiaoyan dito. Magdusa hanggang kamatayan. Ang gintong dragon ay umungal kay Xiaoyan at nagbuga ng hininga ng dragon. Pagkatapos ay itinaboy ang mga kuko ng dragon sa kanyang buong katawan at lumipad patungo kay Xiaoyan. Sinusubukang sirain ang maliit na taong ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kuko. Ngunit paano mabibigyan ni Xiaoyan ng pagkakataon ang higanteng dragon sa kanyang harapan? 3,000 kulog ang lumayo sa isang iglap. At ang kakaibang pinuno ng apoy sa kanyang kamay ay dahan-daang napapalibutan ng kakaibang apoy. Halatang gustong lumaban ni Xiaoyan laban sa higanteng dragon. Isang kuko. Nang malapit ng lumaban ng husto si Xiaoyan, tumakbo si Xiaoyi palabas ng daldal, nilunok ang lahat ng hininga ng dragon sa isang lagok. At pagkatapos ay tumayo sa balikat ni Xiaoyan at bumulong patungo sa gintong dragon sa kanyang harapan. Sa noo ni Yi, isang misteryosong rune na eksaktong kapareho ng gintong dragon ang lumitaw na nagbabadya. Kung titingnang mabuti, kahit na ang rune sa noo ni Xiaoyi ay mas maliwanag at mas nakasisilaw kaysa sa dragon. Ang gintong dragon ay labis na nagalit at itinulak ang kuko ng dragon upang harapin ang kuko ni Xiaoyan. Ngunit nang makita niya ang misteryosong rune sa noo ni Xiaoyi, bigla itong tumahimik. Pagkaraan ng ilang segundo, lumiwanag ng puti ang noo ng dragon. At pagkatapos ay patuloy na umuungal ang higanteng dragon sa kanyang harapan kay Xiaoyi, na parang humihingi ng tulong kay Xiaoyi. Daldal ni Xiaoyi sa kanya. Bagamat hindi alam ni Xiaoyan ang nangyari, sinabi ni Xiaoyi sa kanyang sarili na ang gintong dragon sa kanyang harapan ay nakikipag-usap sa kanya sa wikang dragon. Ang gininto ang dragon ay biglang tumili ng marahas pagkatapos na tila nagsalita si Xiaoyi ng ilang sandali. Sa noo ng gintong dragon, 2 sinag ng liwanag, isang itim at isang puti, ay patuloy na nakapulupot, at pagkatapos ay pinaghiwalay mula sa noo ayon sa pagkakabanggit. Biglang may 2 figure, isang itim at isang puti. Naramdaman ni Xiaoyan na ang puting figura ay naglalabas ng malakas na aura, na tila katulad ng kay Zukon, habang ang itim na figura ay naglalabas ng malamig, masama at hindi komportable na aura. At ang puting figura ay tumingin kay Xiaoyan na may kaunting sakit. Ang itim na figura ay tumingin kay Xiaoyan na may hinanakit, na gustong patayin si Xiaoyan. Damn it, impossible. How can you break free from my control? Mukhang magtatagumpay ka. Hanggat nakalunok ako ng ilang dowdy, lunukin ko ng tuluyan ang kaluluwa mo. Nagtatakang sabi ng itim na figura sa puting figura. Dapat maganda yung ginawa mo, di ba? Ang itim na figura ay tinutuya si Xiaoyan nang may mali siya. Pero kalimutan mo na. After so many years, masyado ka pa ring nahuhumaling dito. Hindi ba't matatamasa natin ang hindi mauubos na kaluwalhatian at yaman kung susuko ka? Bakit kailangan mo pa kaming kalabanin? Dapat alam mo yan sa ang lakas mo. Hindi ka namin gagawing masama kung susuko ka. Mabagal na sabi ng itim na figura. Hindi mauubos na kaluwalhatian at kayamanan. Sa tingin mo bihira ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong ang pinagkakaabalahan mo. Nagtaas ng ulo ang puting figura at tumawa ng malakas. Talagang tinutupad ng Golden Dragon King ang reputasyon nito. Hindi kita na-asimilasyon sa loob ng napakaraming taon, ngunit ngayon na ang oras para lutusin ito. Eto na, gusto ko talagang magpasalamat sa taong ito. Kung hindi lang dahil sa trauma na naidulot niya sa'yo ngayon, kailangan kitang lamunin. Ito ay isang maliit na halaga na babayaran. Magdusa hanggang kamatayan. Ang itim na figura ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Kahit na hindi niya alam kung bakit ang Golden Dragon King ay kumawala sa kanyang kontrol ngayon, ngunit ngayon na ito ay nasugatan, ito ang pinakamahusay na oras para sa kanya. Sa nakakatakot na pagbabago-bago, naglunsad siya ng pag-atake sa puting figura. Jinglian Yao Hua, tulungan mo ako. Ang puting figura at ang itim na figura ay orihinal na nasa isang pagkapatas. Ngunit dahil ang Golden Dragon King ay kumain ng isang Buddha's Anger Lotus mula kay Xiaoyan, ang pinsala ay hindi magaan, at maaari lamang niyang harapin ang maliit na figura sa balikat ni Xiaoyan. Humingi ng tulong si Yi, bagamat hindi alam ni Xiaoyan kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan, ngunit nang makita si Xiaoyi na nakatitig sa itim na figura na may mabigat na ekspresyon.
Dahil sa tiwala kay Xiaoyi, hinayaan niya itong pumunta sa itim na figura. Ang mga nasasakupan ni Xiaoyan tahimik din itong ginagawa ang different fire square na nakuha mula sa pamana ng sinaunang emperador, sakaling may mga hindi inaasahang pangyayari. Sa ganitong uri ng labanan sa antas ng Dao Di Powerhouse, tanging ang square of different fires na nakuha mula sa mana ni Dao Di ang maaaring magamit. Matandang Zhao, dahil nasira ang iyong amo. Kung gayon hindi ka patay. Sinampal ng itim na figura ang Golden Dragon King, at ang Golden Dragon King ay nahuli, at ang Golden Dragon King ay patuloy na umatras. Ang itim na figura ay patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake. Nang malapit nang magtagumpay ang itim na figura sa pag-atake sa mga vital point ng Golden Dragon King. Isang gatas na puting apoy ang sumunog patungo sa itim na figura, na hamarang sa pag-atake. Dapat mong malaman na noong hinarap ni Xiaoyan ang Heavenly Emperor of Battle Spirit sa Dao Qi Continent noon, inutusan niya ang lahat ng iba't ibang apoy sa Dao Qi Continent. Lahat ng pinagmulan ng apoy ng iba't ibang apoy ay manatili sa katawan ni Xiaoyi. At ngayon makatarungang sabihin na si Xiaoyi ay nagtataglay ang espiritu ng apoy na may pinagmula ng 23 magkakaibang apoy ay hindi maaaring maliitin. Damn it! The Seal of Reincarnation. How is that possible? Ang itim na figura ay tumingin sa misteryosong rune sa noo ni Xiaoyi na lalong kumikinang, at hindi maiwasang mawalan ng boses. Mula sa kanyang bibig, tila narinig ni Xiaoyan ang emosyon ng takot, maging ang takot. Pati ang opens iba sa kamay niya ay stagnant. Yahaha! Ang kakaibang fire square sa kamay ni Xiaoyan ay lumipad patungo kay Xiaoyi sa isang hindi mapigil ang sandali. At ang katawan ni Xiaoyi ay biglang lumiwanag na may 22 magkakaibang kulay ng kakaibang apoy. Karaniwang lumilipad ang mga plot sa kani-kanilang mga halijing bato. Ang itim na figura ay nakaramdam ng maraming kapangyarihan mula sa iba't ibang parisukat ng apoy, at ang takot ay ipinanganak mula sa puso. Eto na, gusto ko talagang magpasalamat sa taong ito. Kung hindi lang dahil sa trauma na naidulot niya sa iyo ngayon, kailangan kitang lamunin. Ito ay isang maliit na halaga na babayaran. Magdusa hanggang kamatayan. Ang itim na figura ay nagpakita ng isang masamang ngiti. Kahit na hindi niya alam kung bakit ang Golden Dragon King ay kumawala sa kanyang kontrol ngayon, ngunit ngayon na ito ay nasugatan, ito ang pinakamahusay na oras para sa kanya. Sa nakakatakot na pagbabago-bago, naglunsad siya ng pag-atake sa puting figura. Jinglian Yaohua, tulungan mo ako. Ang puting figura at ang itim na figura ay orihinal na nasa isang pagkapatas. Ngunit dahil ang Golden Dragon King ay kumain ng isang Buddha's Anger Lotus mula kay Xiaoyan, ang pinsala ay hindi magaan, at maaari lamang niyang harapin ang maliit na figura sa balikat ni Xiaoyan. Humingi ng tulong si Yi, bagamat hindi alam ni Xiaoyan kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan, ngunit nang makita si Xiaoyi na nakatitig sa itim na figura na may mabigat na ekspresyon. Dahil sa tiwala kay Xiaoyi, hinayaan niya itong pumunta sa itim na figura. Ang mga nasasakupan ni Xiaoyan tahimik din itong ginagawa ang different fire square na nakuha mula sa pamana ng sinaunang emperador, sakaling may mga hindi inaasahang pangyayari. Sa ganitong uri ng labanan sa antas ng Dao Di Powerhouse, tanging ang square of different fires na nakuha mula sa mana ni Dao Di ang maaaring magamit. Matandang Zhao, dahil nasira ang iyong amo. Kung gayon hindi ka patay. Sinampal ng itim na figura ang Golden Dragon King, at ang Golden Dragon King ay nahuli, at ang Golden Dragon King ay patuloy na umatras. Ang itim na figura ay patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake. Nang malapit nang magtagumpay ang itim na figura sa pag-atake sa mga vital point ng Golden Dragon King. Isang gatas na puting apoy ang sumunog patungo sa itim na figura, na hamarang sa pag-atake. Dapat mong malaman na noong hinarap ni Xiaoyan ang Heavenly Emperor of Battle Spirit sa Dao Qi Continent noon, inutusan niya ang lahat ng iba't ibang apoy sa Dao Qi Continent. Lahat ng pinagmulan ng apoy ng iba't ibang apoy ay manatili sa katawan ni Xiaoyi. At ngayon makatarungang sabihin na si Xiaoyi ay nagtataglay ang espiritu ng apoy na may pinagmulan ng 23 magkakaibang apoy ay hindi maaaring maliitin. Damn it! The Seal of Reincarnation. How is that possible? Ang itim na figura ay tumingin sa misteryosong rune sa noo ni Xiaoyi na lalong kumikinang, at hindi maiwasang mawalan ng boses. Mula sa kanyang bibig, tila narinig ni Xiaoyan ang emosyon ng takot, maging ang takot. Pati ang opens iba sa kamay niya ay stagnant. Yahaha! Ang kakaibang fire square sa kamay ni Xiaoyan ay lumipad patungo kay Xiaoyi sa isang hindi mapigil ang sandali.
At ang katawan ni Xiaoyi ay biglang lumiwanag na may 22 magkakaibang kulay ng kakaibang apoy. Karaniwang lumilipad ang mga plot sa kani-kanilang mga halijing bato. Ang itim na figura ay nakaramdam ng maraming kapangyarihan mula sa iba't ibang parisukat ng apoy, at ang takot ay ipinanganak mula sa puso. Tumakbo. Sa hindi malamang dahilan, may biglang naisip na biglang lumitaw sa puso ng itim na figura. Boom boom boom. Ang 22 kulay na different fire plaza ay parang isang malaking porma sayon, na bumabalot sa itim na figura na gusto lang tumakas. Nang makita ito ng Golden Dragon King, huminga ang dragon sa kanyang bibig at lumabas ng todo. Nakipagtulungan sa pagtatangka ni Xiaoyi na selyuhan ang itim na figura. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa rin ang reincarnation seal sa buhay ko. Golden Dragon King, dahil dumating na sa puntong ito ang bagay. Bibigyan ko ng account ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsira sa katawan mo. Nang makitang hindi makatakas ang itim na figura sa mapahamak na square of different fire, ulong siya sa sarili. Isang nakakatakot na alon ang lumipad patungo sa katawan ng dragon ng Golden Dragon King. Malinaw, ito ang huling suntok ng itim na figura. Si Xiaoyi at ang Golden Dragon King ay nagsikap para i-seal ang itim na figura. Alam ni Xiaoyan Guang mula sa resulta ng labanan na ito ay hindi na isang labanan na maaari niyang panghimasukan. Hahaha, Golden Dragon King, ang iyong pisikal na katawan ay nawasak, ang iyong pundasyon ay nayanig, at ang aking misyon ay natapos na. Sa susunod na ang dilim ay talunin ang liwanag. Ang itim na figura ay nilamon ng different fire plaza bago siya matapos magsalita, at ang kanyang kaluluwa ay susunod. Dahan-dahan itong napino sa paglipas ng panahon. Ang loob ng daanan ay pira-piraso. Ang Golden Dragon King at Xiaoyi ay parehong hinihingal. Si Xiaoyan ay nagmamadaling lumipad upang tingnan ang sitwasyon. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Yaohua, ang puting figura na tinatawag na Golden Dragon King ay ngumiti kay Xiaoyi kahit isang kaluluwa na lang ang natitira sa kanya. Hindi ito sinagot ni Xiaoyi, na parang may sinusubukang alalahanin. Kinuha ito ni Xiaoyan at sinabing, hindi pa lubusang na-recover ang memorya nito. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nabuo na ang mga puyo ng tubig bago nila nalaman, at naglabas sila ng matako na pagsipsip, na parang gusto nilang lamunin si Xiaoyan at ang iba pa. Kabanata 4, ang mahiwagang cave mansion, ang sinaunang emperador na si Tuoshi ay narito. Bakit ka nandito? Halatang may naalala si Xiaoyi, at humarap sa Golden Dragon King. It's too late to say. This space is about to collapse, go out and talk to you in detail, come with me, sabi ng Golden Dragon King, matapos ang kanyang mga kilos. Isang maliit na larawan ang lumitaw sa sirang kawalan sa kanyang harapan. Maliit na channel. Ang Golden Dragon King ay dumaan lamang sa isang malaking labanan. At ngayon ay muli niyang nabasag ang kawalan, at ang kanyang kaluluwang katawan ay humihina at humihina. Tara na, pagkatapos sabihin iyon, nang hindi naghihintay ng pagsang-ayon ni Xiaoyan. Ang kanyang kaluluwa ay direktang naninirahan sa nasingsing sa kamay ni Xiaoyan. Boom boom boom. Agad na gumuho ang espasyo kung saan si Xiaoyan at ang iba pa. Sa pangunguna ng Golden Dragon King, ibinuhos nila sa bagong daanan. Ilang saglit pa, isang simpleng pinto ang bumungad sa kanilang tatlo. May pamilyar na amoy sa pinto. Dahil ang kakaibang apoy sa katawan ay kumakabog ng marahas, parang nakakita ng pinakamasarap na pagkain. Ito ay, si Xiaoyan ay tumingin sa Golden Dragon King sa isang estado ng kaluluwa sa pagkabigla. It's been 10,000 years. Sa wakas nakabalik na ako, hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Tuoshi, sa pagtingin sa kakaibang gate, ang Golden Dragon King ay hindi napigil ang ulong na may ilang basang mga mata. Nag-isip si Xiaoyi sa pinto. At ang misteryosong rune sa kanyang noo ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Let's go, Xiaoyi. Kailangan ko pa ang tulong mo para mabuksan ang tarangkahang bato. Sabi ng Golden Dragon King at lumutang sa gate, ulong ng kung ano malapit sa gate. At ang misteryosong rune sa noo ni Xiaoyi ay nahulog sa kanyang noo at lumipat patungo sa gate. Lumipad sa ibabaw ng tarangkahang bato. Huwag kang mag-alala. Alam kong marami kang gustong itanong. At may mga sagot na gusto mong malaman. Malinaw na nakita ng Golden Dragon King na si Xiaoyan ay nalilito at mabilis na sinabi. Ang tarangkahang bato sa kanyang harapan ay dahan-daang bumukas.
At isang nakakatakot na aura tulad ng isang natutulog na higanti ang lumabas mula sa tarangkahang bato, na direktang nagparamdam kay Xiaoyan ng pagpindot sa pagluhod at pagsamba. Ngunit mayroon ding isang malakas na pagkamagiliw na sumunod. Pakiramdam. Ano ang nangyayari? Pakiramdam ni Xiaoyan ay 10,000 ang naguguluhan sa sandaling ito. Ngunit kailangan niyang pigilan ang pagkataranta sa kanyang puso at sinundan si Xiaoyi at ang Golden Dragon King at dahan-daang pumasok. Tumingin si Xiaoyan sa loob ng Shimen at nakitang may kakaiba sa loob. Walang masyadong mamahaling gamit sa kakaiba at simpleng tarangkahang bato. Ang pinakakapansin-pansin na bagay ay sa mga hakbang na gawa sa bato. Ang isang matandang lalaki na nakasuot ng maitim na damit ay walang kakaiba sa kanyang mukha. Kung hindi niya papansinin ang makulay niyang buhok kung gayon. Halos wala siyang pinagkaiba sa mga ordinaryong matandang iyon. Sa sandaling ito, ang matanda ay matatag at mapayapa. Ngunit ang aura ng pagkawasak na naramdaman mula sa matanda ay nakaupo na nakakrus sa gitna ng mga usbong, habang ang kanyang nakapikit na mga mata ay dahan-daang bumukas sa kanyang lumang mukha. Ilang beses nang nakita ni Xiaoyan ang figurang ito, at ang kanyang mana ay nagmula sa taong nasa harapan niya. Sa sandaling ito, alam ni Xiaoyan sa kanyang puso na ito ang tunay na Toshi Ancient Emperor. Disciple Xiaoyan, nakita ko na ang master. Tumingin si Xiaoyan sa sinaunang emperador na si Toshi na muling nagpakita sa kanyang harapan. At agad na nagsalita ng may paggalang habang ang kanyang mga braso sa harap ng figurang nasa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa Dudi Cave Mansion na iniwan ng sinaunang emperador na si Toshi, walang Xiaoyan ngayon. Natanggap din ni Xiaoyan ang mana ng sinaunang emperador na si Toshi. Sa madaling salita, maaari siyang ituring na isang alagad ng sinaunang emperador na si Toshi. Kaya makatwiran na tumawag ng isang master. Ang talino mo naman anak. Talagang nagsumikap si Xiaojin para sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Hey, tumingin si Emperor Toshi sa mahinang Golden Dragon King sa kanyang harapan at walang katapusang bumantong hininga. Halika dito, Xiaoyi. Ngumiti ang sinaunang emperador Toshi sa 3 tao sa kanyang harapan, at agad na ikinaway ang isang parang gatas na puting liwanag patungo sa Golden Dragon King. Ang orihinal na ilusyon na kaluluwa ng Golden Dragon King ay naging mas matatag. Si Xiaoyi ay tumayo din sa mga balikat ni Emperor Toshigo, na parang may sinusubukang maalala. Ito ba ang selyo ng reincarnation? Bulong ni Emperor Toshi. Ang espasyo sa harap mo ay isang usbong ng apoy, alam kong marami kang tanong. Maupo ka at kakausapin kita ng dahan-dahan. Nang marinig ito, si Xiaoyan ay hindi kumilos ng may kalokohan. Sa isang pagkurap ng kanyang figura, nakaupo siyang nakakross-leg sa flamebot. Ang sinumang ma-promote sa antas ng Daudi sa Daochi Continent ay masikip sa labas ng Daochi Continent Plain. Sa loob lamang ng ilang araw, kasing dami ng ilang dekada. Ang displacement ay aabot sa isang kritikal na punto, at pagkatapos kailangan mong umalis sa Daochi Continent at pumunta sa bagong continent rank. Mukha. Tumingin si Ancient Emperor Toshi kay Xiaoyan at sinabing dahan-dahan nang hindi hinihintay na magsalita ang huli. Nararamdaman ko rin ito. Ngunit bakit kaming 5 ay inatake ng Golden Dragon King nang pumasok kami sa daanan patungo sa New World? Mataimtim na sinabi ni Xiaoyan, kung ayon sa sinabi ni Emperor Toshi. Bakit may sa loob ng daanan? May mga taong umatake sa sarili nila. Hindi ba dapat may mga eroplano para mangakit ng mga tao? Maling-mali ka talaga. Si Emperor Toshigo ay tumingin sa Golden Dragon King na puno ng pagkakasala at nagpatuloy. Tama ka. Bawat taong papasok sa bagong kontinente mula sa ibabang kontinente ng eroplano ay magkakaroon ng susando sa kanya. Ngunit ang channel na nag-uugnay sa ating kontinente ng Daochi sa bagong kontinente ay nawasak ng digmaan 10,000 taon na ang nakalilipas. Ilang tao namatay sa labanan. At ginawa ng ilang tao ang kanilang makakaya upang ayusin ang daanan. Kaya hindi namin nagawang gabayan ang mga tao mula noong 10,000 taon na ang nakakaraan. Nakita ni Xiaoyan ang bakas ng pagkawala sa kanyang mga mata nang makita niyang nagsasalita ang sinaunang emperador na si Toshi. Master, ano ang reincarnation mark sa noo ni Xiaoyi? Laging pinapahalagahan ni Xiaoyan ang sinabi ng itim na figure noon. Sinundan siya ni Xiaoyi sa loob ng maraming taon. At nakatulong ito ng husto sa kanya. Hindi gusto ni Xiaoyan si Xiaoyi mayroong 3 mahaba at 2 maiikling puntos. Hindi lang ito problema ng kanyang sariling lakas ay bumaba ng malaki.
Si Xiao Yi ay mas katulad ng isang kasosyo sa kanyang sarili. Ang selyo ng reincarnation ay ang markang natitira sa mundong ito ng pinakamaraming peak powerhouses sa buong Great Thousand World. Kapag ang tamang panahon, ang mga nakaraang peak powerhouses ay gising muli, o bibigyan nila sila ng marka na kanilang pinili. Ang lakas ng rurok ng may-ari. Ngunit walang nakakaalam kung gaano katagal ang oras na ito. Sinabi ni Emperor Tuoshi na may paggalang sa kanyang mga mata. Kung mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Tahimik na tumingin si Xiao Yan kay Xiao Yi, at biglang may bakas ng paggalaw. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maaksidente ka balang araw. Matigas na sabi ni Xiao Yan. Nakikipag-usap ako sa iyo tungkol sa 10,000 taon na digmaan. Ang labanan 10,000 taon na ang nakalilipas ay tumakip sa langit at araw. Tinipon nito ang mga paborito ng langit mula sa buong sansinukob upang labanan ang mga dayuhang masasamang lahi na nakahiwalay sa dakilang libong mundo. Tumagal ito ng 10 taon. Sa bandang huli, isinakripisyo ng ating Dakian World ang lahat ng pinakamataas na kapangyarihan at desperadong sinunog ang lahat ng kanilang sariling sigla upang aisil ang kasuklam-suklam na lahi ng dayuhan. Upang maantala ang pagsalakay ng ating daigdig ng Dakian ng lahi ng dayuhan, huminga tayo. Lumaban kami ng may galit, at sa wakas ay tinamaan ng husto ang banyagang masasamang angkan at pinalayas sila sa Great Thousand World. Sa labanang iyon, minamaliit namin ang kapangyarihan ng dayuhang masamang angkan, na naging sanhi ng matinding pinsala sa ating dakilang libong mundo. Ang aming nangungunang powerhouse sa Great Thousand World ay sumunog sa puwersa ng buhay upang selyuhan ang lahi ng dayuhan. Ngunit ang lahi ng dayuhan ay ang pinakapik na pag-iral pagkatapos ng lahat, kaya kahit na masunog ang lahat ng puwersa ng buhay, hindi ito mamamatay sa totoong kahulugan. Ang selyo ng reinkarnasyon. Piliin ang tagapagmana na magmana ng kanilang sariling kapangyarihan o itanim ang selyo ng reinkarnasyon sa susunod upang labanan ang masamang lahi mula sa labas ng teritoryo. Ito ang pinagmulan ng selyo ng reincarnation. Bagamat ang pinakamataas na powerhouse ng kasamaan ang lahi mula sa labas ng teritoryo ay selyado, ang kapangyarihan ng selyo ay nagpapatuloy. Ito ay humihina, marahil sa 100 taon, lahat ng masasamang lahi sa labas ng teritoryo ay babalik. At pagkatapos ay ang mundo ay kailangang umasa sa iyo. Ang sinaunang Emperador Tuoshi ay tumingin kay Xiao Yan sa harap niya ng mabait, na parang nakagawa na siya ng desisyon. Pareho, gusto mo bang magsanay ng totoong Fenju? Seryosong tiningnan ni Ancient Emperor Tuoshi si Xiao Yan. Kabanata 5, Minana. Isang tunay na pagka-burnout. Sa malawak na gate na gawa sa bato, maraming figura ang nakatayo sa loob nito. Ang totoong Fenju. Ang lahat ng mga nagawa ni Xiao Yan sa Daochi Continent ay hindi mapaghihiwalay sa cultivation technique ng Fenju. Bagamat hindi ito mapaghihiwalay sa sariling pagsisikap at pagpupursige, sino ang makapagsasabing walang Fenju gaya ng langit at impyerno? Ang kredito, Miss, Master, paliwanagan mo ako. Bagamat hindi pa rin alam ni Xiao Yan kung ano ang tinatawag na tunay na Fenju ng Master, siya ay nasa hindi pamilyar na bagong kontinenteng ito. Ang lakas lamang ang pinakamahusay na garantiya, at dahil kailangan niyang buhayin ang kanyang mga ninuno upang mahanap ang kanyang angkan at ang kanyang kasintahan, lakas ang pinakamahalagang bagay. Kaya pumayag si Xiao Yan nang hindi nag-iisip. Boom boom boom. Nakita ni Xiao Yan na may misteryosong scroll sa kamay ni Tuoshi Gudi nang walang dahilan. Sa pamamagitan ng scroll, naramdaman ni Xiao Yan ang kakaibang apoy sa kanyang katawan at maging ang mga bagay na mas malalim sa kanyang katawan ay naging mas hindi mapakali. Ang lahat ng ito ay tila dulot ng balumbon sa harap niya. Master, ito ba? Tanong ni Xiao Yan habang pinipigilan ang matinding pagkabigla sa kanyang puso. Iniisip na tiyak na hindi siya sasaktan ng kanyang amo na si Tuoshi Gudi. Ito ang tunay na nag-aapoy na paghuhukom. Malinaw na sabi ni Tuoshi Gudi. Yung totoong Fenju, sa oras na ito. Ang puso ni Xiao Yan ay labis na nabigla. Noong siya ay nasa Daochi Continent pa. Isang bakas ng kanyang kaluluwa na naiwan sa Daochi Continent ang nagsabi na kaya niyang makamit ang tagumpay na ito dahil sa Fenju. At si Tuoshi Godi ay nagsabi noon sa Daochi Continent na kahit kung siya ay hindi ko alam kung sino ang lumikha ng Burning Dew. Ngayon si Emperor Tuoshi ay naglalabas ng isa pang scroll na tinatawag na Burning Dew. Paanong hindi magugulat si Xiao Yan? No wonder hindi mapakali ang kakaibang apoy sa katawan ko. Hindi.
Dapat itong Fenju sa pinakamalalim na parte ng katawan ko para mas tumpak. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xiaoyan na nakita ito ng Fenju sa kanyang katawan. Nang makita ko ang Fenju sa mga kamay ng sinaunang emperador na si Tuoshi, naramdaman ko na ang Fenju na nilinang ko ay parang sirang mapa, at ang master ay tila may pinakakumpleto. Ang pakiramdam ba ay hindi ka panipaniwala? Nakangiting tinitigan ni Ancient Emperor Tuoshi si Xiaoyan, na para bang ang bawat galaw ng huli at maging ang mga iniisip sa kanyang puso ay nakikita ng sinaunang emperador na si Tuoshi. Ang bakas ng kaluluwa na naiwan sa Daoqi continent ay naiwan noong ako ay na-promote pa lamang bilang Dao Emperor. Namana mo lamang ang aking kapangyarihan ng apoy. Ngunit hindi nagmana ng kumpletong pamamaraan ng paglilinang na ito. Pagkaraan ng 10,000 taon, ang memorya ng clone at the cognition ay pinananatili lamang bago ako na-promote sa Daodi. At dahil ito ay masyadong mahaba, medyo kaunti lang ang alam ko. Ako na ngayon, ngunit ako ang pinakakumpletong puwersa ng kaluluwa na natitira sa mundong ito bago ako nakatulog. Mabagal na sabi ni Ancient Emperor Tuoshi kay Xiaoyan. Napakalinaw ng sinabi ni Emperor Tuoshi, naunawaan ni Xiaoyan ang lahat sa oras na ito. Bakit parang nag-aalangan na magsalita ang sinaunang Tuoshi noong tinanggap niya ang mana sa Tuoshi Ancient Emperor Cave Mansion? Hindi pala kumpleto ang memorya niya. Ang bakas ng avatar ng kaluluwa ng sinaunang emperador na si Tuoshi sa kuweba ng sinaunang emperador sa kontinente ng Daoqi ay nagtala lamang ng alaala ng sinaunang emperador na si Tuoshi mismo sa kontinente ng Daoqi. Kaya hindi niya masyadong isiniwalat kay Xiaoyan iyon. Oras, dahil walang paraan upang pag-usapan ito. Pagkatapos ng lahat, ang memorya ay hindi kumpleto at walang paraan upang pag-usapan ito nang walang memorya ng bagong mundo. Pagkatapos nito, ang sinaunang emperador na si Tuoshi ay dumaan sa kontinente ng Doki at pumasok sa isang bagong eroplano. Ang lahat ng mga alaala ay hindi na panatili sa avatar ng kaluluwa ng kontinente ng Doki. Ang sinaunang Tuoshi sa kanyang harapan ay iniwan ng sinaunang Tuoshi na nakaranas ng bagong kontinente. Alamin ang maraming hindi kilalang sikreto. Okay, bilisan mo. Lumapit ka at damhin mong mabuti ang nagbabagang desisyon sa kamay ko. Nakangiting tumingin si sinaunang Emperador Tuoshi sa disipulong nasa harapan niya. Ang impormasyong ibinalik mula sa kapangyarihan ng kaluluwa sa Daoqi continent ay napaka-optimistiko tungkol sa pamana na ito. Si Xiaoyan, ang disipulong kumuha ng kanyang manta, ay tumango sa kanya na medyo nasisiyahan. Nakatitig ng blanko sa ilusyon na itim na scroll sa mga kamay ni Emperor Tuoshigo, dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang dila at nakangiting sinabi. Bagaman hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, talagang may kapalaran ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Xiaoyan ang isang matingkad na ngiti sa kanyang maselang mukha. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang itim na scroll sa bahagyang gumalaw na mga mata ni Emperor Tuoshi. Nang dumampi ang palad sa balumbon, nagmula sa palad ang isang nagniningas na sensasyon. Tumingin si Xiaoyan sa sinaunang emperador na si Tuoshi nang may pagkalito. Bagamat natupok na ni Xiaoyan ang ilang uri ng kakaibang apoy, walang problema ang temperaturang ito. Ngunit natakot si Xiaoyan na may magbago, kaya lumingon siya para tingnan ang kanyang amo. Relax, this is Fenju checking if there is any abnormal fire in your body, because the real Fenju. Abnormal fire is the basic premise of cultivation. Emperor Tuo malinaw na nakita niya ang hindi pagkakaunawaan ni Xiaoyan at nagsalita siya. Daan. Sa itim na burning dew scroll. Isang maliit na apoy ang lumipad patungo sa katawan ni Xiaoyan nang napakabilis. Noong una, naramdaman ni Xiaoyan na lumilipad ang apoy na ito sa kanyang katawan, ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang mabuti, tila, tulad ng sinabi ng kanyang guro, sinusuri niya ang kanyang katawan. Nang dumaloy ang apoy sa nashi na naglalaman ng kakaibang apoy sa kanyang katawan, natahimik siya. Sa sandaling ito, ang mga lihim sa kanyang katawan ay walang pag-aalinlangan na nilinaw ng maliit na kumpol ng apoy na ito. Alam ang sitwasyon, hindi nagmamadali si Xiaoyan. At agad na umupo nang nakakross ang mga paa, hinayaan ang apoy na sumubok sa kanyang katawan. Umalis ang apoy sa katawan ni Xiaoyan pagkatapos ng ilang minuto. At pagkatapos ay nangyari ang eksena ng Qi. Ang scroll sa kamay ni Xiaoyan ay biglang nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag, at isang aura na nagbigay galang kay Xiaoyan. Na para bang ang mundo ay natabunan nito, sumambulat mula sa scroll.
At maging ang sinaunang emperador na si Tuoshi at ang pagsasara ng The Golden naramdaman ni Dragon King ang hininga at ang gilid ng kanyang mga mata ay medyo basa. At pagkatapos ay isang mensahe ang lumitaw sa isip ni Xiaoyan. Ang desisyong ito ay tinatawag na Burning Dew. Ito ay nahahati sa 6 na kaharian. Ang isa ay Burning Dew, Burning the Foundation. Ang pangalawa ay Burning Dew, Burning the Soul. Ang pangatlo ay Burning Dew, Burning the Body. 4 ang Burning Heaven. 5 ay nagsusunog ng lupa. Ang 6 ay nagsusunog sa sarili ng Diyos maging ang mundo. Ito ay isang kasanayang nilikha ng Tush Emperor sa buong lakas niya, at ito ang gawaing ipinagmamalaki ko. Ang halaga ay hindi nasusukat. Ang mga nakakuha ng ganitong kasanayan humanap ng kayamanan at panganib, bakas ng langit at bakas ng impyerno. Sana ay makuha ito ng mga nakatadhana kung sakaling magkaroon ng sakuna. Makakatulong ito sa mundo, tandaan mo. Isang mahaba at sinaunang boses ang dahan-daang lumitaw sa isip ni Xiaoyan. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa kawalan sa harap niya. Dahil ang tinaguriang founder ng Fenju ay may kaparehong rune sa kanyang noo ngayon, at ito ang ancestral mark ng kanyang Xiao clan. Naniniwala ako na naramdaman mo na rin ang bakas ng ancestral marks. Ngayon ko lang masasabi sa iyo na ang founder ng Fenju ay may malalim na relasyon sa iyong Xiao clan. Ngunit kung gusto mong mahanap ang iyong clan, dapat kang maging mas malakas. Sa pagtingin sa dulo ng pagmumuni-muni, tinanong ni Emperor Tuoshi si Xiaoyan, nakakabukas lang ng kanyang mga mata. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Ang mga iniisip ni Xiaoyan ay puno ng pag-iisip. Dati, biglang bumagsak ang Dao Di bloodline ng pamilya Xiao niya. At saan napunta ang mga tao niya sa Dao Di continent? Maraming hindi kilalang misteryo ang kailangan pang matagpuan ng sarili. Malinaw na may alam si Emperor Tuoshi. Ngunit hindi niya binanggit si Xiaoyan, kaya ang saligan ng lahat ng ito ay magkaroon ng malakas na lakas. Napabuntong hininga si Xiaoyan na may damdamin, at si Fenju, na malalim na nakatatak sa kanyang isipan, ay nag-isip sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang wakas ay isa ring bagong simula. Ang Daochi continent na kinaroroonan natin ay maaari lamang ituring bilang isang mas mababang eroplano. Kung mayroon kang sapat na lakas, ikaw ay maa-promote sa itaas na mga eroplanong ito. Nasunog din ako upang makamit ang kasalukuyang ako. Gusto kong manggaling sa iba't ibang residues. Dapat kilala mo rin ang ilan sa mga founder ng Fenju sa dialogue mo at dapat mo siyang tawaging Shizo. Ang sinaunang emperador na si Tuoshi ay nakaligtaan na tumingin sa itim na balumbon at tahimik. Nayumuko. Guro, siya siguro ang pinakapik na pag-iral sa dakilang mundong ito, tama ba? Si Xiaoyan mula sa sariling likhang desisyon, ito ay inaangkin na mga ganoong salita. Kasama ang bibig ng kanyang Panginoon, nakakarinig siya ng ilang mga pahiwatig, dahil ang kanyang Panginoon din ang nasunog. Ang primitive God, nakatunog lang sa kanyang isip dapat ang guro ng kanyang master na si Toshi Gudi. Sarili kong amo. Ang iniisip mo talaga ay noon ako ay isang ningas na isinilang sa pagitan ng langit at lupa, at wala akong kinalaman sa dakilang mundong ito. Kakapasok ko lang sa Dao Emperor Continent. At nagdulot ako ng maraming kaguluhan dahil ako hindi ko alam ang mga alituntunin ng mundong ito. Ngunit ako ay maswerte na nakilala ko ang Panginoon, kung hindi dahil sa Kanya. Wala ako ngayon, Ubo, mas mabuti na hindi mo alam ang maraming bagay, at natural na malalaman mo kapag tama na ang panahon. Sinabi ni Emperor Toshi ang ilang mga salita na halatang namangha, na may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi may tago ng basa ng sulok ng kanyang mga mata ang kanyang pagkamis para sa kanyang amo. At pagkatapos ay mabilis niyang binago ang kanyang bibig na parabang si Xiaoyan ang nakatuklas nito. Dahil nakuha mo na ngayon ang kumpletong burning judgment, natupad na ang hiling ko. At magkakaroon ng paliwanag ang guro sa susunod na paggising niya. Huminga ng malalim si Emperor Toshigo. Ngunit may isa pang bagay na nangangailangan ng iyong tulong, o isang misyon. Ngunit maaaring ito ang pinakamahusay na paraan para lumakas ka. Biglang tumingin si Ancient Emperor Tuoshi kay Xiaoyan at sa Golden Dragon King na seryoso. Dapat sundin ang utos ni Master. Master, please say it. Ikinuyom ni Xiaoyan ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay at iginalang ang sinaunang emperador na si Toshi. You have to collect holy flames. And the more the better. Dahil ito ay nauugnay sa bloodline ng pamilya Xiao mo at sa mga darating na digmaan, hindi ako maginhawang sabihin sa iyo ng detalyado. Ngunit tutulungan ka ni Xiao Jin. Tandaan,
Hindi mo dapat i-activate at gamitin ang pattern ng iyong clan kung ang iyong lakas ay hindi pa umabot sa antas ng pakikipaglaban sa mga immortal, mataimtim na sabi ni Toshigudi. Sa katunayan, naramdaman ni Xiaoyan ang isang bakas ng dugo mula sa pagbabago-bago ng Fenju, at ang sinabi ng Master ay tila totoo. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, paki-like, subscribe and share.